Eto na nga mga ka-OFW ang isa sa hindi ko makakalimutang experience ko sa tanang buhay ko. Ito ay nangyari mga ka-OFW sa isa sa aking trip sa Godauri sa bansang Georgia. Yan nga pala ang naging kaibigan ko sa Georgia na si Christina at sa puntong yan mga ka-OFW ay pinapaliwanag niya na sa akin kung ano nga ba ang mga pwede kong asahan dito sa extreme activity na aking gagawin. Tatalon lang naman kasi ako sa bangin na yan mga ka-OFW. Sa puntong ito mga ka-OFW ay inalalayan na ako ni Christina papunta doon sa may take-off point. Paano ba naman kasi napakadulas ng dadaanan dahil nga snow. January yan mga ka-OFW nung pumunta ako dyan sa Georgia at alam nyo ba sobrang lamig at ang temperatura ay umaabot sa -degrees Celsius. At eto na nga mga ka-OFW, nakarating na tayo dito sa may take-off point. Bangin na yan mga ka-OFW ang susunod dyan ha. At ayan, nakikita ninyo yung mga turista mula sa iba't ibang bansa na magpaparagliding at yung mga instructor na makakasama nila sa pagtalon. Alam nyo mga ka-OFW, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung bakit ko to ginawa sa tanang buhay ko. Hindi ko rin alam kung ano ang naglalaro sa isip ko ng mga panahong yan. Pero ang alam ko, kailangan kong subukan kasi ayokong magsisi sa bandang huli at isipin ko na, bakit nga ba hindi ko sinubukan? Nando na nga ako. Sa puntong yan mga ka-OFW ay kinakabit na ang aking helmet, ang mga harness at kung ano-ano pang pwedeng magprotekta sa akin sa pagkalaglag dyan, sa paragliding na yan. Ayun no, nakita nyo ba yung lumipad na yon? Parang ang sarap tignan, di ba mga ka-OFW? Pero talagang nangangatog na ang tuhod ko dyan. Ayan pa oh, nangangatog sa sobrang lamig at sa sobrang kaba. Ayan, at inalalayan na ako mga ka-OFW pero as you can see talagang natutumba-tumba ako kasi hindi ko nga maihakbang yung paa ko sa sobrang lamig nga. Nagnanamb na mga ka-OFW. Pangarap ko lang makakita ng snow mga ka-OFW at nang makita ko na, na-realize ko napakahirap din palang mamuhay sa ganitong klaseng klima. At eto na nga mga ka-OFW, ako na ang susunod, inaayos na nilang kable ng parachute. Can you imagine? Diyan kami sa bangin na yan tatalon mga ka-OFW. O eto na, ready na tayo ha. Yan na yung aking kapartner mga ka-OFW at inaayos na nga ang aming parachute para siguraduhin hindi kami malaglag. Lalo na ako kasi ang bigat ko ng mga panahong yan, umabot ako sa 80 kilos. At this point mga ka-OFW, wala nang atrasan dahil ayan na, ready na. Pag sinabing takbo, takbo daw. Kaya eto na, tumakbo na tayo mga ka-OFW at hindi ko na malayan. Nakalagpas na pala kami ng bangin at lumilipad na kami sa ere. Wow! Hindi rin ako makapaniwala mga ka-OFW na nagawa kong tumalon, sumakay sa parachute at ipagkatiwala diyan sa aking instructor ang aking buhay. Pero tingnan nyo ang view mga ka-OFW. Yan lang naman ang view. Medyo plain lang naman pero yung feeling mga ka-OFW ang sarap. Ang sarap ng feeling na nasa ere ka. Pero itong aking instructor napaka-naughty ang ginawa niya. Iwi na siwas ba naman yung parachute mga ka-OFW? Ang mga panahong yan sobrang bilis ng paglipad ng parachute mula sa iba't ibang direksyon na talagang feeling ko ay magiging katapusan na namin. Kaya naman para talaga akong naluha-luha sa takot at kaba at sinabi ko sa aking instructor na please itigil mo na, talagang nagmakaawa ako sa kanya mga ka-OFW. Nakinig naman siya sa akin mga ka-OFW at nang kumalma na siya, talagang na-appreciate ko na yung beauty ng Godauri. At eto na nga, pababa na kami mga ka-OFW. Ang sabi ng instructor sa akin, itaas ko daw yung aking mga paa at yan naman ang ginawa ko. At eto na, pababa na tayo para lang tayo mag-i-slide dyan. O ayan, diba? Sa puntong ang iyan mga ka-OFW ay nakahinga na ako ng malalim at talagang nagpapasalamat na safe kaming nakapag-landing. Kung tatanungin nyo naman ako mga ka-OFW kung gagawin ko pa ba ulit ito, malamang hindi na. Pero grabe mga ka-OFW, sobrang grateful ako sa once in a lifetime experience na to.